Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw. Narito na po ang sports balita. Nahinto ng Meralco Bolts ang ikapitong sunod-sunod na kampyonato ng TNT Triple Giga at lumabas bilang Grand Champions sa PBA 3-on-3. Ito ay matapos talunin ng Bolts ang Triple Giga 21-17 sa larong ginanap sa Ayala Malls Glorieta. Kumuha ng lakas ang top-seeded Bolts kina Joseph Sedorifa at JJ Manlangit para sa 6-2 run para kunin ang tropeyo at tapusin ang paghahari ng Triple Giga na nagsimula pa noong Season 1 Third Conference. Tumipa si Sedorifa ng game high 8 puntos at nag-ambag si Manlangit ng 7 puntos habang nakagawa si Joseph Batino ng 5 puntos. Nakascore din ng 1 puntos si Jeff Manday para sa koponan ni Patrick Fran na naiuwi ang grand prize na 750,000 piso. Sa panig naman ng TNT, nagtapos si Almon Bosotros ng may 5 puntos habang sina Ping Eximiniano, Brian Mendoza at Chester Saldua ay nakagawa ng tig-4 na puntos bawat isa. Nakuha naman ng TNT ang 250,000 pisong premyo para sa ikalawang pwesto sa unang pagkakataon sa loob ng 7 conference finals. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Pagkatapos gabayan ang Gilas Pilipinas sa makasaysayang gintong medalya sa 19th Asian Games nitong nakalipas na taon, handa ng manduhan ni Head Coach Tim Cone ang national team sa hinaharap nito sa mga susunod na international competitions. Kinuha ni Cone ang serbisyo ng 12 manlalaro na binubuo ng balansing grupo ng mga veterano kamukha ni na PBA Most Valuable Players, Julmar Fajardo at Scotty Thompson, pati na rin ang mga promising players katulad ni UAAP MVP Kevin Kembao. Binigyan din ni Cone ang kahalagahan ng 4-year program para mapaganda ang chemistry ng mga players kung saan inspirasyon nito ay nakuha ni Cone sa basketball program ng Iran na mayroong 12 players na dedicated para kumatawan sa bansa sa mga international competitions. Sinabi ni Cone na ang pakay nila ay makatungtong sa Olympics at mangyayari lamang ito kapag nakapagkwalipika sila sa qualifiers sa Latvia o kaya'y maging pinakamagaling na koponan sa World Cup. Nagpahayag naman ng suporta si AJ Edu, miyembro ng Gilas, subalit hindi ito makapaglalaro dahil sa iniindang injury. Sinabi ni Edu na excited siya sa plano ni Coach Cone at nakikita niya na may magandang hinaharap ang kasalukuyang mga miyembro ng Gilas squad. Naniniwala naman si Gilas mainstay Dwight Ramos na magiging maganda ito para sa team chemistry at mas maganda din ang bumubuo ngayon ng national team. Samantala, committed naman si Kembao sa 4-year program ni Cone at sa katunayan ay handang-handa siya sa kahit anumang oras. Si Cone ang may pinakamaraming kampyonato sa kasaysayan ng PBA na may 25 titulo. Masusubukan ang kanyang kakayahan para maging permanenteng coach ng Gilas sa first window ng 2025 FIBA Asia Cup qualifiers ngayong Huwebes kung saan makakarap nila ang Hong Kong. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Mabilis na dinispatcha ng Petrogas Angels ang bagong koponan na Strong Group Athletics sa pagbubukas ng 2024 Premier Volleyball League o PVL All-Filipino Conference. Patuloy na pinakita ng Gas Angels ang kanilang galing sa court kung saan tinalo nila ang Strong Group sa loob lamang ng 3 sets, 25-12, 25-20 at 25-12 na ginanap sa PhilSports Arena sa Pasig City. Pinangunahan ni Nicole Chamson ang Petrogas sa kanyang 15 puntos na galing sa 13 attacks at 2 service aces habang nag-ambag sina Marian Buitre at Brooke Van Sekel ng 8 at 7 puntos ayon sa pagkakasunod. Nanguna naman si Dolly Grace Versosa sa panig ng Strong Group sa nagawa nitong 6 na puntos.
Samantala, ipinakita ng Cherry Tigo Crossovers ang malawak nilang karanasan kung saan dinominan nila ang isa pang bagong koponan sa PBL na Capital One Solar Spikers. Kinailangan lamang ng Crossovers ang 3 sets para talunin ang Solar Spikers, 25-6, 25-15 at 25-15. Namayagpag si Ara Galang para sa Cherry Tigo kung saan nakagawa ito ng 12 puntos galing sa 9 na attacks, 2 service aces at 1 block sa kanyang debut game para sa Crossovers. Si Galang ay dating miyembro ng F2 Logistics na umalis na sa liga. Nakakuha naman ng tulong si Galang mula kay Mylene Paat sa nagawa nitong 11 puntos. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.